Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Bumiyahe na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungo sa lungsod ng Bengaluru para sa ika-4 na araw ng kanyang state visit sa India. Lumipad ang eroplano ng Pangulo mula Palam Air Force Station kaninang alas 11 ng tanghali oras sa Maynila. Nakatakdang makipagpulong si Marcos sa mga business leaders sa Bengaluru para mapalawak ng Pilipinas ang kooperasyon sa larangan ng digital transformation at emerging technologies. Ang Bengaluru ang tinaguriang Silicon Valley ng India dahil ito ang sentro ng information technology at startup industry nito. Nanatili si Pangulong Marcos ng 3 araw sa New Delhi kung saan nakipagpulong siya kina Indian President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi. Sinaksihan niya ang pagbuo ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at India, gayon din ang pirmahan ng mga kasunduan para sa defense, maritime cooperation, healthcare, turismo, space research, digital technology at iba pa. Ibinalita rin niya ang plano ng Pilipinas na kumuha ng dagdag na BrahMos missile system bilang bahagi ng modernization ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Marcos, ang kanyang state visit sa India ay para mapaigting ang ugnayan nito at ng Pilipinas ang isa sa pinaka-productive niyang lakad. Umakyat sa 5.5% ang ekonomiya ng Pilipinas noong ikalawang quarter ng taon batay sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na lumago ang GDP or Gross Domestic Product ng bansa mula sa 5.4% noong unang quarter. Mas mababa ito kumpara sa 6.5% ng GDP growth noong second quarter ng 2024. Lumago din ang sektor ng agrikultura sa 7%. Bahagyang lumakas din ang services sector sa 6.9% habang 2.1% ang inilago ng mga industriya. Samantala, umabot ang household consumption growth sa 5.5%. Katwiran ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan dahil sa pagkontrol sa inflation ay mas marami ng panggastos ang mga pamilya. 8.7% naman ang government final consumption expenditure bunsod ng paggastos para sa edukasyon, kalusugan, public services at social protection. Gayunpaman, nanatili ang Pilipinas bilang isa sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa Asia. Ayon kay Secretary Arsenio Balisacan, naunahan ng Pilipinas ang China na may 5.2% GDP growth at Indonesia na nasa 5.1%. Nasa likod naman ito ng 8% growth ng Vietnam. Inaasahang mauunahan ng Pilipinas ang GDP growth ng Malaysia na nasa 4.3% at Thailand na nasa 2.4%. Mas mabilis nga lang ang India na nasa 6.5%. Paalala ni Balisacan, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maramdaman ng mga Pilipino ang epekto ng paglago ng ekonomiya. Tiwala rin siyang maaabot ng gobyerno ang economic growth target nitong 5.5% hanggang 6.5% ngayong taon. Samantala, suportado ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isuspende ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng 60 araw simula September 1. Sa isang interview, sinabi ng gobernador na ang aksyon ng Pangulo ay nagpapakita na prioridad talaga nito ang mga magsasaka. Sa pamamagitan anya ng rice importation ban, mapoprotektahan ang mga magsasaka sa mababang bentahan ng palay at magbibigay daan sa paggamit ng mga nakaimbak na supply ng bigas. Matatandaang nanguna ang Negros Occidental sa buong Western Visayas pagdating sa average yield per hectare sa rice production na may 3.94 metric tons per hectare sa unang bahagi ng taon.
Sa usapin ng rice production, pumangalawa naman ang probinsya na nakapagtala ng mahigit 192,500 metric tons na ani. Ayon naman kay Department of Agriculture Francisco Q. Laurel Jr., ang suspension ay hakbang upang protektahan ang mga Filipino farmers at consumers. Dagdag ni Laurel, layunin ng suspension na masiguro ang maayos na kita ng mga local farmers habang abot kaya ang presyo ng retail rice sa mga palengke. At sa balitang pangkalakalan, magtatagisa ng galing ang mga local at international anglers sa kauna-unang Subic Bay Shore Fishing Tournament na gaganapin sa Subic Bay Freeport Zone sa Zambales. Binuo ang event ng Fish in Town kasama ang Subic Bay Metropolitan Authority or SBMA na layuning ipakilala ang iba't ibang sustainable fishing practices at mayamang marine biodiversity ng bayan. Ayon kay SBMA Chair Eduardo Alino, nais nilang gawing fishing capital sa Northern Philippines ang Subic Bay sa pamamagitan ng pagsulong ng responsableng outdoor tourism at ipakita ang mayamang marine resources sa lugar. Maaaring sumali sa patimpalak ang mga fishing enthusiasts, marine sports advocates at mga turista. Tatakbo ang event mula August 8 hanggang 10 sa San Bernardino Fishing Site sa nasabing bayan. Samantala, nagsagawa ng 3 araw na training ang Agricultural Training Institute or ATI kasama ang Philippine Coconut Authority or PCA sa mga coconut farmers sa Batac City, Ilocos Norte. Ilan sa mga itinuro sa mga magsasaka ang tungkol sa coconut production at nursery establishment. Nagbigay din ng mga technical guide at interactive session ang mga tagapagsalita ng event. Ayon kay Bernadette Adones, isa sa mga training coordinator, layunin ng pagsasanay na makabuo ng Registered Coconut Farmer Association at coconut nurseries na magsusulong ng sustainable agricultural practices pagdating sa coconut farming. Nagpakita naman ng suporta ang lokal na gobyerno sa mga coconut farmers at sa pagpapalawak ng coconut industry sa iba pang karatig lugar. Base kay Batac City Mayor Marky Chua, ang training ay magbibigay kaalaman at kagamitan ng pagpapalakas ng coconut farming at sustainable agriculture sa kanilang bayan. Ngayong buwan, ipinagdiriwang ang ating mahal na wikang pambansa. Kaya ating alamin, Tagalog at Pilipino, anong pinagkaiba? Narito ang ulat ni Marita Moahe. Ano ang pagkakaiba ng Filipino sa Tagalog? Ito ang isa sa pinakamalaking tanong pagdating sa pambansang wika ng Pilipinas. Pero ang sagot dito ay hindi lang simpleng pagkakaiba ng termino, kundi pagbalik-tanaw sa pinagmula ng ating sariling wika sa kasaysayan. Ayon sa profesor at textbook author na si Paz Belvez, taong 1935 noong panahon ng Commonwealth ni Pangulong Manuel L. Quezon nang simulan na magtatag ng opisyal na wikang pambansa. Noong 1937, napili ang Tagalog, ang wikang palasak sa malaking bahagi ng Luzon bilang basihan ng magiging pambansang wika ng Pilipinas. At noong 1959, pinangalanan nito bilang Pilipino. Naging kontrobersyal ito lalo na sa mga taga-ibang rehiyon na hindi likas na nagsasalita ng Tagalog. Kalaunay hinubog ang Pilipino para maging salamin sa pagkakaugnay ng lahat ng wika sa buong bansa. Sa ilalim ng 1973 Constitution, pinalitan ang pagbaybay nito at tinawag na Filipino, na opisyal namang idineklara bilang wikang pambansa noong 1987. Nagkakaroon ng kalituhan sa pagitan ng mga terminong Filipino at Tagalog. Ayon sa cultural anthropologist na si Nestor Castro, ang Tagalog ay isa sa 8 pangunahing wika ng bansa at ginagamit sa Metro Manila at sa malalaking kalungsuran sa ibang rehiyon. Kabilang din sa mga opisyal na wika ng Pilipinas ang Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Malinaw ang kaugnayan ng Filipino bilang wikang pambansa sa Tagalog na mas madalas na binibigkas lalo na sa Kamaynilaan.
Pero para sa gurong si Melanie Gulosinda, may pagkakapareho man ng Filipino at Tagalog sa kanilang balarila, istruktura at talasalitaan. Ang wikang Filipino ay kumakatawan hindi lamang sa Tagalog, kundi sa iba pang wika sa bansa. Ayon naman kay Beverly C., Officer in Charge ng Intertextual Division ng Cultural Center of the Philippines, mas palasak ang paggamit ng Filipino kumpara sa Tagalog. Bilang isang inklusibong wika, gumagamit ito ng mga salitang mula sa ibang wika ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. At habang natututo tayo at lumilikha ng mga bagong salita, lalong lalago ang Filipino tungo sa mas malawak na komunikasyon. Kaya naman ngayong buwan ng wikang pambansa, kinikilala ang Filipino hindi lamang bilang isang wikang minana mula sa ating mga ninuno, kundi bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muaje. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.